Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon insyaAllah, alamul malaikatil abrar, ang daigdig ng mararangal na mga anghel. At ngayon insyaAllah, number 23. Number 8. Yan ba ito? 18. Nakalito yung number 18 pala, hindi 23. 18. Himayatuhum lil madinati wa makkata minad dajjal. Ang pangangalaga ng mga anghel sa Madina at sa Makkah laban sa Dajjal. Ibig sabihin, sa pagbabantay ng mga anghel, hindi makakapasok ang bulaang Kristo sa Makkah at Madina. Sinasabi, yadkhulud dajjalu endama yakhruju kullu baladin illa Makkata wal Madina. Nakapag lumitaw daw ang Dajjal, ibig sabihin nagpakita na siya. Papasok siya sa lahat ng lugar, sa lahat ng lungsod, sa lahat ng bayan, liban na lang sa Makkah at Madina. Lihimayatil malaikati lahuma. Dahil sa pangangalaga ng mga anghel dito, hindi makakapasok ang Dajjal. Kama thabata dhalika fi sahih Muslim min hadith Fatima bin Qais. So merong inuulat si Imam Muslim mula kay Fatima bin Qais tungkol sa mula sa kwento ni Tamim ad-Dari. Si Tamim ad-Dari, siya yung yung naalala nyo, yung Kristiyano pa siya nung panahon na yun. At naglalakbay sila. At nakarating sila doon sa isang lugar na mayroon doong tao na nagpakilala. Sinabi niya, inni anal masihud dajjal, tunay na ako ang bulaang Kristo. Wa inni usyaku ayu danali fil khuruj. At malapit na, halos na ako ipahintulutan na lumabas. So inaasahan na niya na malapit na siyang lumabas o lumitaw sa mga tao. Fa-akhruju fa-asiru fil ard. Ako ilalabas at ako'y maglalakbay sa lupa. So wala siyang pupuntahan o walang lugar na hindi niya mapupuntahan. Walang lugar na hindi niya mapupuntahan. At sa loob ito ng 40 araw. At yung 40 araw na ito na ipaliwanag na rin sa isa pang hadith. Nakabilang sa mga 40 araw na ito ay araw na kasing haba ng isang taon, araw na kasing haba ng isang buwan, o araw na katulad ng araw ninyo na pangkaraniwan, 24 hours. So, papasok siya sa mga ito sa loob ng 40 araw, gayra Makkata wa Tayba, liban na lamang sa Makkah at Tayba. Tayba, ito yung isa sa mga tawag sa Madina. Ito yung isa sa mga tawag sa Madina. Yung lumang pangalan niya, siyempre Yathrib, pero ito ay tinawag na Madinatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, lungsod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero isa pang pangalan talaga nito na kinikilala pa rin sa Islam, siyempre yung Tayba. Fahuma muharramatan alayya kiltahuma. At ang dalawa na ito ay ipinagbabawal sa akin na mapasok. Kullama aradtu an adkhula wahidatan, tuwing ang nanaisin ko na pumasok sa alinman sa dalawa na ito, o ahadan minhuma, o alinman sa dalawang ito, pareho lang sila ng kahulugan. Istakbalani malakun biyadihi as-sayf saltan, yasudduni anhuma, wa in ala kulli nakabim minha, malaikatun yahrisunaha. Sa tuwing ang gugustuhin daw niya na pumasok, ay sinasalubong daw siya ng isang anghel na mayroong hawak na espada sa kanyang kamay. Ibig sabihin, yung espada na yung nakabunot, hindi yung espada na nasa scabbard nito. Nakabunot talaga. As in, ready na siya, yung anghel na tagain siya, kumbaga. At haharangan siya ng anghel na ito na makapasok. At sa bawat lagusan daw patungo sa Makkah o Madina, ay mayroong mga anghel na nakabantay. Merong mga anghel na nakabantay.
So ito yung inulat ni Imam Muslim. At meron pa palang karagdagan dito. Qalat, sinabi ni Fatima bin Qais, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'na bimaksaratihi fil mimbar. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habang siya ay nagkukutba, ta'ana bimaksaratihi fil mimbar. Kumbaga, yung kanyang tungkod, inaano niya, parang pinapatulog niya ganun, parang inahampas niya sa lupa o kung sa sahig nung mimbar, pinapatulog niya. Hadihi taybah, hadihi taybah, hadihi taybah. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung Taybah na sinasabi ni Dajjal, ito yun, yung Madina. At tinulit niya ito ng 3 beses. Ibig sabihin, binibigyan niya ng diin ng Taybah na magiging ligtas mula sa Dajjal ay ang mismong Madina, alhamdulillah. So iniulat naman ni Imam al-Bukhari mula kay Abu Bakra na mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul madinata ra'bal masih ad-dajjal. Ang masih ad-dajjal daw ay hindi makakapasok sa Madina at kahit ang kanyang ra'ab. Yung ra'ab, yung pinsala o yung takot na idudulot ng masih ad-dajjal, hindi siya makakapagdulot ng epekto sa Madina. So kahit yung dala-dala niya na panganib ay hindi makakapasok sa Madina at siya mismo hindi makakapasok sa Madina. Walaha yawma idin sab'atu abwab. At sa panahon daw na iyon na pagdating ng Dajjal, meron daw 7 lagusan ang Madina, ala kulli babin malakan. At sa bawat lagusan daw nito ay merong 2 anghel. Merong 2 anghel. So kanina, doon sa hadith ni Imam Muslim, so may mga anghel, so plural yung binanggit, pero dito specified na 2. At ang isa, sa bawat 2 na ito ay sasalubong sa Dajjal kapag tatangkain niya na pumasok sa alinman sa mga pinto ng Madina. At ngayon din sa isa pang iniulat ni Imam al-Bukhari mula kay Abu Hurairah, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala ankabil madinati malaika, sa bawat lagusan ng Madina ay may mga anghel, la yadkhuluha at-taun walad dajjal. So hindi raw makakapasok dito ang taun, yung mga peste, at ang dajjal, ang bulaang Kristo. Ngayon, nabanggit dito yung taun, yung peste na hindi raw ito makakapasok sa Madina. Pero alam naman natin na nagkaroon ng COVID sa Madina. Actually, yung COVID, hindi siya kabilang doon sa tinutukoy na, kumbaga, peste na sa pagkakaunawa natin bilang taon. Yung taon, kumbaga, halimbawa, yung isa sa mga pinakamalaking taon o plague na nangyari doon sa mga sahaba, sa panahon ng mga sahaba, yun nangyari doon sa Amwas, doon sa Palestine. At doon maraming namatay na sahaba. Doon namatay sina Suhail bin Amr, si Abu Sufyan, doon din siya namatay kung daw nagkakamali, at iba pang mga sahaba. Na yung sakit na yon, hindi siya katulad ng COVID. Ang COVID, kumbaga mild pa siya kung ihahambing talaga doon sa mga taon o ibinilang bilang taon na mga sakit nung unang panahon. Yung taon Amwas, na maraming mga sahaba yung namatay doon, halo-halo itong sakit. Sakit sa paghinga, sakit sa balat, as in matindi talaga na pagkakasakit. So, kasi nabanggit ko ito kasi baka sasabihin ng mga tao, lalong-lalo na mayroong pagdududa sa kanilang mga puso. Minsan may ganong Muslim May ganong Muslim. Sabihin niya, akala ko ba hindi makakapasok yung taon sa Madina, bakit nag-lockdown yung Madina dahil sa COVID at may mga nag-positive doon. Hindi yun ang taon na tinutukoy dito. Hindi yun ang taon na tinutukoy dito. Ngayon siguro isa pang usapin dito, syempre, kung hindi pala papasok
ang taon sa Madina, bakit hindi tumuloy si Omar bin Khattab radiyallahu anhu papunta ng Palestine? Di ba? Naalala niyo yun sa Omar series? So ayaw tumuloy ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu sa Palestine at sinabi sa kanya ni, ano bang pangalan nun? Abu Ubaidah. Sinabi sa kanya ni Abu Ubaidah na tumatakas ka ba sa pagtatakda ni Allah? So sabi sa kanya ni Omar, tumatakas daw siya mula sa pagtatakda ni Allah patungo sa isa pang pagtatakda ni Allah. So yun ay napakagandang aral tungkol sa qadar. Na ano man ang gawin mo, alam na ni Allah. Kasi perpekto ang kaalaman ni Allah. Ngayon yung maiuugnay natin doon sa nangyari doon, kung hindi pala makakapasok sa Madina yung taon, bakit natatakot si Omar na pumunta ng Palestine? Actually, walang walang issue doon . Kasi simple lang mangyayari doon. Kung tutuloy siya sa Palestine, sinuway niya ang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag nabalitaan, di ba may hadith, kapag nabalitaan niyo na mayroong taon, wag kayong papasok doon at kung nandun kayo, wag kayong lalabas. So alam ni Omar yon, kaya hindi na siya pumunta ng Palestine. At gayon din halimbawa, pupunta doon si Omar, may tanong yung kambal alam ko . Pupunta doon si Omar, di ba? O tapos magkakasakit siya. Tapos hindi makakapasok daw sa Madina yung taon. O di si Omar, di siya makakabalik ng Madina. Ganun lang kasimple yung bagay na yun. Kasi nga hindi nga makakapasok ng Madina ang taon. At actually, wala talagang nangyari. Hindi kumalat yung taon na yun, yung taon Amwas, hindi yun nakarating ng Madina. Kumalat yun sa Syria, pero hindi nakarating talaga ng Madina. Nagkalat yun sa Syria, sa Palestine, pero hindi na kumalat sa iba pang lugar. So si Omar, hindi na siya natuloy ng Sham. Yung Sham nung panahon na yun, kasama doon yung Syria, yung Palestine, yung Jordan, yung Lebanon sa makabagong panahon. So ito yung dinagdag lang natin na detalye dito. Yung taon na tinutukoy dito, yung taon na matindi. Hindi yung pandemic lang na dala-dala ng COVID, dahil mas matindi pa ang taon, katulad ng taon ng Amwas. At syempre, yung pinakakilala na taon, yung plague, yung bubonic plague, o yung tinatawag na Black Death, na halos maubos yung mga European nung panahon na yun. Marami sa kanila yun nagkasakit. So matindi yung bubonic plague na kinakalat ng daga. So halo-halong sakit yun na maraming komplikasyon. Pati sa balat, nagkakaroon ng sakit ang mga tao. Sa paghinga, nagkakaroon ng sakit. So yun yung taon na tinatawag. Hindi yung COVID na lang siya. Respiratory lang yung kanyang epekto sa tao. Sa sumunod, number 29 pala yung kanina. Number 19. Number 19 pala yung kanina. So yung ngayon, number 20. Nuzulu Isa bisahbati malakin. So si Isa alayhi salam daw ay bababa kasama ang dalawang anghel. Pisunan ni Tirmidhi anin Nawas bin Sam'an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iniulat ni Imam at-Tirmidhi mula kay An-Nawas bin Sam'an fi dhikrihi hadith ad-Dajjal. So doon sa iniulat niya na hadith tungkol sa Dajjal. Fa bainama huwa kadhalika idh habita Isa ibn Maryam alayhi salam bi syarqi Dimashq. Na habang naroon daw ang Dajjal, na yun nga, yung Dajjal, kumbaga, nakapunta na siya ng iba't ibang mga lugar sa mundo, bababa si Isa alayhi salam sa eastern part ng Damascus, Endal Manaratil Bayda, doon sa puting minaret ng, ano ba pangalan ng masjid doon? Nakalimutan ko yung pangalan. Masay malaking masjid doon. Bayna mahrudatain. Wadi an yadayhi ala ajnihati malakin. So, pagbaba daw niya, nakasuot siya ng tinatawag na mahrudatain, at ito ay 2 piraso ng tela o damit na kinulayan ng saffron. So, medyo madilaw yung kulay nito. Hindi naman siya dilaw na dilaw.
o hindi naman siya orange. Basta ganun yung kulay niya. At siya daw ay nakakapit yung kanyang dalawang kamay, wadi an yadayhi. So tinukoy dito specifically, yadayhi, ibig sabihin dalawang kamay niya. Nakahawak sa pakpak ng dalawang anghel. So ganun daw ang paraan ng pagbaba ni Isa alayhis salam. Kumbaga, bongga, kumbaga yung pagbaba ni Isa alayhis salam, at maaring sa hikmah ni Allah, gusto ni Allah na masaksihan ito ng mga tao. Lahat, Kristiyano man, Muslim, Hudyo, Pagano, Hindu, Buddhist, gugustuhin ni Allah, ginusto talaga ni Allah. Kumbaga nabababa si Isa alayhis salam sa ganitong paraan para makita siya ng mga tao. At syempre, pagbaba ni Isa alayhis salam, kapag napatay na niya yung Dajjal at mamumuno na siya sa mga tao, syempre, uobligahin niya yung mga tao na maniwala sa kanya. Obligahin niya. Wala ng jizya, di ba? Naalala nyo, tinalakay natin, hindi siya mangolekta ng jizya kasi ang mga tao walang pagpipilian, liban na lang na magmumuslim sila. Yung ayaw magmuslim, didigmain ni Isa alayhis salam. Kaya doon sa panahon na yun, magkakaroon ng malawak na kapayapaan at lalaganap yung yaman. Ibig sabihin lahat ng tao magiging mayaman, wala nang tatanggap ng sadaka, at hanggang sa hanggang sa kanyang kamatayan. Sa kamatayan ni Isa alayhis salam, pababa na yung antas na naman ng iman ng mga tao hanggang wala nang matitira sa mundo liban na lang sa kuffar. Liban na lang sa kuffar, sa mga hindi mananampalataya. Siyempre, mangyayari sa panahon ni Isa alayhis salam yung Ya'juj o Ma'juj. Lilitaw sila sa panahon ni Isa alayhis salam. Pagkapatay ni Isa alayhis salam sa Dajjal, so konting panahon lang darating yung Ya'juj o Ma'juj. At kapag pinatay na ni Allah yung Ya'juj o Ma'juj, natalakay naman na natin yun, di ba? So doon na magtutuloy-tuloy yung pamumuno ni Isa alayhis salam sa mga tao. Bilang Muslim na kabilang sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ipapatupad niya Quran at Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa 21, al-malaikatu basitatu ajnihatiha ala Syam. Sa mga pakpak daw ng mga anghel ay nakabuka at nilililiman nito o sinisilungan nito ang Asyam, yung Syria, yung Palestine, at iba pa. Ngayon, itong hadith na ito, unahan ko na kayo, kumbaga, wala nang nababanggit dito na anumang kahulugan nito. Walang binabanggit. Liban na lang na ang lugar na yon ay mabiyaya. Kasi siguro tatanungin ninyo, kung ganyan pala yung pakpak ng anghel ay nakabuka at nilililiman nito yung buong Syam, bakit magulo ngayon dun? Bakit magulo sa Palestine? Bakit yung Lebanon bakit yung Lebanon Kristiyano tapos may impluwensya doon yung Iran? Bakit yung Syria laging sinasalakay ng ISIS at iba't iba pang mga pangyayari? O yung Syria pinamumunuan din ng Shia at iba't iba pang mga pangyayari. So itong hadith na ito, wala itong kinalaman na anuman doon, na ibig sabihin, kumbaga, porke ganito ay wala nang masamang mangyayari sa lugar na yun. Hindi. Okay? Hindi ganun. So, yung hadith, inulat ito ni Zaid bin Thabit. Radiyallahu anhu. Sinabi niya sa Mi'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, narinig niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatuba li Syam, napakamabiyaya daw ng Syam. Yun nga, yung Syria, Palestine, Jordan at Lebanon sa panahon ngayon. Napakamabiyaya ng Syam. Qalu ya Rasulullah, wa bimadalik, nagtanong yung mga sahaba, bakit? So gusto nilang malaman bakit biniyayaan o bakit naging mabiyaya ang Syam. Sinabi niya sallallahu alaihi wasallam, tilka malaikatullahi basitu ajnihatiha ala Syam. Dahil sa mga anghel ni Allah ay nakabuka ang kanilang mga pakpak sa Syam. Siyempre, wala nang ibang detalye binanggit dito. Kung ito ba ay nangyari, doon lang sa panahon na yon, yung araw na yon, o nangyayari ba ito palagi, o naman wala. Okay?
Kaya huwag kayong mag-iisip na bakit magulo sa lugar na yun ngayon samantalang nakabuka pala yung pakpak ng mga anghel dito. Wala itong anumang kahulugan. Okay? Wala itong anumang kahulugan. Liban na lang na yung kung ano yung dahir sa hadith nito. So nililinaw ko ito, yun nga, kasi nga, huwag niyong sanayin, huwag niyong gagayahin yung mga sarili, huwag niyong sanayin ang mga sarili ninyo at huwag niyong gagayahin yung mga tao na nagbibigay ng sarili nilang interpretasyon sa mga dalil. Okay? Ginagawa nilang general yung isang dalil, halimbawa, gine-generalize nila yung pusa, palagi kong hinahalimbawa sa inyo, na porke yung tao na punta sa impyerno dahil sa pusa, pinabayaan niya yung pusa hanggang sa mamatay, kinulong niya. Inisip nila na kapag nagalaga ka ng pusa, papasok ka naman sa paraiso. Yun ay maling pag-unawa o paglalapat sa dalil. So, ganoon din dito. Parang kagabi din, di ba, yung kulog, na yung kulog ay, kumbaga, isa sa mga dahilan na nangyari ito ay sa pagbaba ng utos ni Allah. So, hindi rin natin yun pwedeng i-generalize, na hindi porke kumukulog ay may pagtatakda, o hindi porke walang kulog ay walang nangyayaring pagtatakda. Okay? So, kung ano itong hadith, kukunin natin ito at ilalapat lang natin siya sa kung ano ang napagtibay na paglalapatan ng dalil na ito. Okay? Naalala ko bigla yung isang hadith. Ay, hindi pala hadith yun. Yung sinabi ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu, kalimutan ko eksakto yung Arabic niya. Pero madalas maling ginagamit din yun eh. Yung man lam ya'rif al-jahiliyah, lam ya'rif al-Islam. Sino man ang hindi niya nakilala ang jahiliyah, ay hindi niya nakikilala ang Islam. Sinabi yun ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Nung nakaraan, merong debate. So parang gustong palabasin, yung mga balik Islam daw superior o nakakahigit kaysa sa mga born Muslim. Kasi pinagtatalunan nila si Shaira. Kasi ba't daw pinapabayaan ng mga Maranao, ng mga Tausug, mga Maguindanao, yung mga singer doon. Hanggang sa lumaki yung issue. Tapos lumitaw yung hadith na yun. Na nagpapatunay daw na superior yung mga balik Islam dahil alam nila kung ano ang jahiliya. Kaya mas alam daw nila kung ano ang Islam. Actually, yung hadith na yun, yung call na yun ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu, nung narinig ko yung sa lecture, meron ding hadith na may kinalaman doon. May hadith din na may kinalaman doon. At sinabi yun ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu sa parehong konteksto. At hindi yun batayan o dalil na superior ang balik Islam sa born Muslim. Hindi. Kasi yung kahulugan ng sinabi ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu, ang pangunahing kahulugan yun, na sino man ang hindi niya nakikilala ang jahiliya, ibig sabihin, sino mang hindi niya nakikilala, kung alin sa mga aya sa Quran ang tumutukoy sa jahiliya o hindi niya tunay na nauunawaan ang Islam. Sa paanong paraan? Kasi kung hindi na iintindihan ng tao kung para saan yung aya, maaaring yung mga aya na para sa mga kuffar, ilalapat ng Muslim para sa mga Muslim. Naintindihan nyo? Halimbawa, yung mga aya, yung kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun, napakalaking kasalanan para kay Allah na sasabihin ninyo ang inyong sasabihin ninyo mga bagay na hindi ninyo ginagawa. Tungkol yun sa mga mananampalataya, malinaw. Kasi sinabi dun sa umpisa, di ba, ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Pero may isang aya na katulad nun, yung nasa Suratul Baqarah, yung atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Ang tinutukoy doon mga Hudyo, hindi mananampalataya. Kaya nga pag nababanggit ko yun, nililinaw ko na yun ay tungkol sa mga Hudyo. Pero kung yun ay magiging katangian ng Muslim, napakasama na maging katangian ng sinumang Muslim na yung ugali niya ay ugaling Hudyo. Okay? So yun yung sinasabi ng mga scholar na dahilan kung bakit nasabi yun ni Omar, na hindi pwedeng ilalapat natin sa mga Muslim yung mga aya o hadith tungkol sa mga hindi Muslim. Kumbaga yung
Anyway, matatalakay pa natin ito ng mas malalim, inshallah. So yun nga, yung mga hadith na ganito, hindi natin ito pwedeng i-generalize o kaya gagawin ano nga, ilalapat natin sa mga bagay-bagay na hindi naman napagtibay na inilapat ito ng mga sahaba at ng naunang henerasyon ng mga Muslim sa ganoong usapin. Kaya nga, hindi common sense yung kumbaga yung ginagawa nating batayan. Kumbaga, halimbawa, sasabihin natin, yun yung sabi sa hadith, common sense lang, yun yung kahulugan yan. Hindi. Merong dahir sa hadith, may dahir, pero syempre, yung dahir, ibig sabihin, yung ano nga, ano ba magandang translation ng dahir? Yung nakalitaw, obvious, yung obvious na meaning. Pero maaring, meron pa siyang mas malalim nga na meaning, kaya nga yung mga pinag-aaralan natin ay dapat ayon sa pag-unawa ng salaf ng naunang henerasyon ng mga Muslim. Alhamdulillah. So itong hadith na ito, hindi ito pwedeng hindi pwedeng kukunin ng Muslim, gagawin niyang general at ilalapat niya sa hindi dapat na paglapatan, lalong-lalo na sa mga usapin. Kasi minsan may mga Muslim na yung konti lang yung kaalaman nila, tapos excited sila na i-share. Uso ngayon yan Excited sila na i-share. So binibigyan na nila ng sarili nilang tafsir, tapos i-share na nila sa iba. Tapos feeling nila napaka-talino na nila. So hindi ganun kasimple yung mga bagay-bagay. Hindi ganun kasimple ang mga aral sa Islam. Lalong-lalo na yung mga ito nga, na ito, mga malalim na ito na pag-aaral. Kung mga basic, pwede ka mag-share, pero yung mga ganung bagay, ganitong bagay, halimbawa, tapos bibigyan mo ng kahulugan, hindi na pwede. So dapat alam ng tao kung ano yung hangganan ng kanyang pag-unawa, inshallah. At bago siya magsalita, bago siya may sasabihin o ipapayo, siguraduhin muna niya yung sarili niya. Okay? Katulad nga sa halimbawa, kung tatanungin ka, kung yung tao, kung may magtatanong sa'yo, sagutin mo yung tanong, unang-una para sa kapakanan mo, hindi para sa kapakanan ng tao. Anong ibig sabihin nito? Iligtas mo yung sarili mo na hindi ka sasagot ng tanong, ng sagot na hindi mo naman talaga naiintindihan, o bara-bara lang na pagsagot. Na baka ilalagay mo lang sa pagsubok yung tao dahil sa iyong sagot. Kaya ngayon kay Ahmad, yung dati, yung Salatul Musafir, kung pwede ba siya mag-Salatul Musafir sa San Juan, nilinaw ko talaga na nalaman ko, hindi pala ganun talaga kalayo yung San Juan. Akala ko dati malayo Kasi bihira naman ako lumabas Pero nga nalaman ko, ang lapit lang pala. So kahit hindi na siya mag-Salatul Musafir. Pero kung napunta ka na ng yung Sunfair pwede pa. Kasi malayo na yung Sunfair, nasa mga 30 na yun, ipataas kung balikan ka, 60 na, tapos matagal din yung biyahe. Tapos mapunta ka pa ng Bagulin. Inshallah doon pwede na. Pero kung sa San Juan lang, hindi siya safar o paglalakbay. Inshallah. So dapat tiyakin mo muna yung sarili mo. Parang yung yung tungkol dun sa usapin nung ano nabanggit mo, Ismail, yung narinig mo kay kay Sheikh Uthman Al-Khamis, yung pagkuha ng yung pananaw ng ibang scholar, di ba? Yung mamimili ka kung alin yung pananaw ng mga scholar na papaboran mo. Pwede naman, pero syempre may hangganan yun Ang hangganan noon yung tinatawag na tatabbu bi'arkhasil ulama, yung fatwa shopping, kumbaga yung nagsha-shopping ka na ng fatwa, kung ano yung pabor sa'yo, yun na yung kukunin mo. Hindi mo natitingnan kung alin yung mas matibay o mas angkop, yun nga yung sinasabing anfa, o mas magbibigay ng pakinabang sa'yo sa lugar mo o sa panahon mo. Basta kukunin mo lang kung ano yung mas magdudulot sa'yo ng kumbaga pakinabang, kahit meron namang mas matibay na dalil sa kabilang pananaw. So yun ay Actually, may sinabi yung mga scholar tungkol dyan, man tatabba'a birukhasil ulama faqad tasandak. O tazandaka man tatabba'a birukhasil ulama. Tazandak, ibig sabihin, yung zandaka, yung zindik, yung kumbaga tazandaka,
parang naging lapastangan sa relihiyon. Naging lapastangan sa relihiyon, yung namimili lang ng kung ano yung gusto niyang paniwalaan. Okay, parang yung sa usapin ng zakatul fitr, wala namang madhab yung mga tao. Tapos bigla silang naging Shafi'iyya na nung bayaran na ng zakatul fitr, gusto nila pera yung tatanggapin nila. Wala naman silang pakialam dati kung paano magsala sa madhab ni Imam Shafi'i. Wala silang pakialam dati kung paano tukuyin ang oras ng sala sa madhab ni Imam Shafi'i. Tapos bigla-bigla sa pagtanggap ng zakatul fitr dapat pera, bigla na silang kumikiling kay Imam Shafi'i, kay Imam Malik. Hindi ganon. Hindi ganon ang mga bagay-bagay. Kalokohan na yun. Kumbaga, modus yung mga ganong bagay. So tutuloy natin ito next week, inshallah. Tatalakayin na natin yung mga gawain na kapag nakasabay ng tao, ang mga anghel sa gawain na ito ay meron siyang reward, inshallah. At iba pang mga bagay-bagay kung paano pakikitunguan ng tao ang mga anghel, inshallah. So hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.